kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Madam Amelia, nang makita mismo ng kanyang mga mata kung gaano kalupit ang pakana ni Megan laban kay Jenny, nadurog ang kanyang puso sa sakit. Wala na siyang alinlangan na si Jenny ang tunay niyang apo, ang nag-iisang karapat-dapat tumanggap ng kanyang pagmamahal, yakap at pag-aaruga. Nang malaman niyang patuloy pa ring ginugulo ni Nadara at Migan si Jenny sa iba't ibang paraan, buong tapang na tumindig si Amelia sa tabi ni Jenny at sumabog sa galit laban sa kanila. Lalo na nang tuluyang makumpirma ni Amelia na si Megan ay hindi niya kadugo. Hindi na niya napigilan ang kanyang poot. Mahigpit niyang sinunggaban ang buhok ni Megan at kinaladkad ito. At sa sandaling iyon, si Jenny ay sumali at malakas na sinampal si Megan. Sa harap ng ganoong kahihiyan at pananakit mula sa kanyang inaakalang lola. At kay Jenny, napaiyak si Megan sa matinding sakit. Hindi maisip na magagawa sa kanya ni Amelia ang ganoong kabagsikan. Noong una, maraming beses nang nagtungo si Amelia sa bahay ni Minchi upang makita si Jenny. Sa unang pagkakataon, hindi siya binigyan ng kahit kaunting atensyon ni Minchi. Kahit nang ipahayag ni Amelia na siya'y malubhang may sakit at nasa huling yugto ng kanyang buhay, hindi pa rin nagbago ang puso ni Minchi. Malinaw niyang sinabi na hindi maaaring gawing dahilan ang karamdaman upang makakuha ng simpatsya at makalapit kay Jenny. Hindi na siya pinakinggan pa. Isinara ni Minchi ang pinto at iniwan si Amelia sa kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Hindi maibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Megan. Samantala, patuloy na itinaguyod ni Nadara at Freddy ang kanilang bawal na relasyon. Tusong nakipagkita si Dara kay Coach Bana. Nagpakita ng tamis na para bang naayos na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Alam ni Bana na may nakaraan sina Freddy at Dara, ngunit bulag sa tiwala kay Freddy at sa kanyang hangaring protektahan ng pamilya. Pinatawad niya sila. Alam pa niyang si Migan ay tunay na anak ni Freddy, isang lihim na matagal na itinago. Dahil dito, labis ang kumpiyansa ni Bana na matapos ang kanyang pagpapatawad, hinding-hindi na muling magtataksil sina Freddy at Dara. Ngunit binasag ni Jenny ang ilusyon ni Bana. Ibinunyag niya na kamakailan lamang ay nakita niyang ilang ulit na nagtatagpo ng palihim at malapit sina Freddy at Dara. Pinayuhan niya si Bana na mahigpit na bantayan si Freddy sa lahat ng oras. Nang marinig ito, para bang gumuho ang langit kay Bana. Napagtanto niyang ginamit ni na Freddy at Dara ang kanyang pagpapatawad upang muling buhayin ang kanilang pagtataksil. Niloko siya ni Freddy sa matatamis na salita, kunwaring masaya, at nangangakong muling maghahain ng sumpaan sa kasal. Ngunit ang pagbubunyag ni Jenny ay agad na nagpalit ng kanyang kagalakan tungo sa pangamba, takot at matinding lungkot. Hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Jenny, kaya tuluyan ng kinansela ang nakatakdang vow renewal ceremony. Simula noon, mahigpit ng minatyagan ni Coach Bana sina Freddy at Dara. Dahil sa labis na kumpiyansa, inakala nilang lubos na nagtitiwala si Bana sa kanila, kaya't walang ingat nilang ipinagpatuloy ang kanilang bawal na gawain. Sa huli, nahuli sila ni Bana sa akto. Sumabog sa publiko ang kanilang iskandalo na parang bomba. Sa harap ng mga kamera, galit na sumigaw si Bana, "Dara, hindi ka pa ba kontento? Matapos mong bitagin ang aking asawa noon, ngayon inuulit mo na naman."
Nang tanungin ng mga mamamahayag kung sino ang anak sa labas ni na Predi at Dara, hayagang idineklara ni Bana na ang batang iyon ay walang iba kundi si Migan. Nang mapanood ang balitang ito, tila tinamaan ng kidlat si Madam Amelia. Napagtanto niyang si Migan ay tunay na anak ni Freddy at hindi niya apo. Maging sina Minchi at Jenny ay nabigla sa revelasyong ito sapagkat naging ganap na malinaw na si Jenny lamang ang tunay na dugo ng pamilyang Halaris. Ang dramatikong pagbabagong ito ay nagtatampok ng puot ni Amelia, pagbubunyag ni Jenny, pagkansela ni Bana, at tunay na pagkakakilanlan ni Migan, pinagdurugtong ang pagtataksil, pagbubunyag, at tagumpay ng katotohanan sa makapangyarihang rurok. Hindi na nagpakalma si Migan at desperado nang sirain ang bawat performance ni Jenny. Noon pa man, tiniis ni Jenny ang mga pakana ni Migan, ang pagsasara ng mga instrumento at pagputol ng mga kable ng mikropono. Ngunit sa huling pagtatanghal, habang sumasayaw si Jenny kasama ang mga lalaki, muling nagdulot ng aberya si Migan. Mas masahol pa, sa tindi ng galit, sinampal niya ng direkta si Jenny. Nang makita ni Amelia na sinaktan ni Migan ang kanyang apo, umabot sa sukudulan ng kanyang galit. Gayunman, upang maiwasan ang dagdag na kahihiyan sa publiko, pinigil niya ang sarili, tahimik na nangakong gaganti ng lubos pagdating sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng event, habang pauwi sina Minchi at Jenny, sinundan sila ni Amelia. Nakita ni Minchi si Amelia na mahigpit na yakap ang larawan ni Jenny sa kanyang dibdib, puno ng emosyon at tuwa sa kanyang performance. Naluoy ang puso ni Minchi na pagtanto niyang tunay na hinahangad ng matandang Amelia ang pagmamahal ng kanyang totoong apo. Sa habag, palihim niyang pinayagan si Amelia na bumisita sa kanilang bahay, binalaan lamang na huwag ipaalam kina Dara o Migan at huwag magdulot ng bagong gulo. Ngunit si Amelia, na natuto na ng tunay na pagkakakilanlan ni Migan, ay nagpasya ng tuluyan. Mariin niyang sinabi kay Jenny, "Jenny, sumama ka sa akin sa ating bahay ngayon. Ibibigay ko kay Migan ang nararapat na parusa. Hindi siya dugo ng halaris, ngunit naglakas loob siyang saktan ka. Ituturo ko sa mga impostor na ito ang mabigat na leksyon ngayong araw." Sigurado na si Amelia na hindi niya kadugo si Migan, kaya't nagtungo sila ni Jenny sa kanyang mansyon. Nang nais sumama ni Minchi, pinigilan siya ni Amelia. "Minchi at Piri, manatili kayo rito. Ayaw kong madamay kayo sa gulo. Ako mismo ang magpaparusa sa huwad na si Migan." Sa mansyon, buong kumpiyansang lumapit si Migan upang batiin si Amelia. Naniniwalang wala itong alam sa kanyang mga pakana. Ngunit nang lumabas si Jenny mula sa likod ni Amelia, nagulat si Migan at galit na nagtanong, ano ang ginagawa ni Jenny rito? Ano ang plano niya? Bago pa siya makapagtapos, mabilis na sinunggaban ni Amelia ang kanyang buhok at malakas na hinila. Sinamantala ni Jenny ang pagkakataon at sinampal si Migan sa mukha. Napahiya at nasaktan, napaiyak si Migan. Galit na sumigaw si Amelia, "Migan, sobra na ang iyong kapal ng mukha. Hindi kita apo, ngunit naglakas loob kang hamakin ang tunay kong apo." Samantala, hindi pa rin tumigil sina Dara at Freddy sa kanilang bawal na pagkikita. Hindi nila alam na naibunyag na ni Jenny ang lahat kay Coach Bana. Dahil dito, palihim na minatyagan ni Bana ang bawat kilos nila. Nang muling magtagpo ng pribado sina Freddy at Dara, dumating si Bana kasama sina Minchi at Jenny at nahuli silang dalawa sa akto. Nang makita silang naghahalikan, nag-alab ang dugo ni Bana. Malakas niyang binagsak ang kanyang mabigat na bag sa mukha ni Dara, iniwang pasa at umiiyak sa sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang buhok ni Dara at patuloy na binugbog ang kanyang mukha gamit ang bag. Natigilan sina Minchi at Jenny sa nakakatakot na eksena habang si Freddy ay nanigas
namutla at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng sabotahe ni Migan, poot ni Amelia, paghihiganti ni Jenny, at pagharap ni Coach Bana, pinagdurugtong ang pagtataksil, pagbubunyag, at matinding hustisya sa isang dramatikong rurok. Namangha ng husto si Miss Monica nang matanto niyang mas malayo ang pananaw at mas matalino sa estratehiya ang kanyang anak na si Net kaysa sa kanyang inaakala. Nauunawaan ni Net na wala ng karaniwang paraan upang maibalik si Jenny, kaya tuso niyang nakuha ang puso ng kanyang ina at nagsimulang magbigay ng taus-pusong rekomendasyon at espesyal na kahilingan para kay Jenny. Nang marinig ang mga salita ni Net, nagulat si Miss Monica dahil ibinunyag ni Net na sa loob lamang ng ilang araw ay nakahanda na siyang tuluyang bumalik sa kanilang bayan. Nag-alala si Miss Monica at nagtanong kung may mabigat na problema. Maikli ang sagot ni Net. Hindi simpleng usapin ito. Hindi niya maalis sa kanyang puso ang matinding sakit ng pagkawala ni Jenny. Malinaw niyang sinabi sa kanyang ina na hindi siya makakatulong sa bagay na ito dahil si Miss Monica mismo ang nagpalayas kay Jenny mula sa grupo. Kaya't imposibleng kumbinsihin ang sinuman na ibalik siya. Nauunawaan ang tahimik na pighati at hinanakit ng anak. Lumambot ang puso ni Miss Monica. Pinayapa niya si Net. Tiniyak na anumang nais niyang gawin ay buong suporta niyang ibibigay, basta't hindi makasasama sa kanyang buhay. Nang ipahayag ni Net ang kanyang hiling na makita si Jenny sa huling pagkakataon bago umalis, pumayag si Miss Monica. Agad na nagtungo si Net sa bahay ni Jenny. Nang makita siyang dumating upang magpaalam, lubos na nagulat si Jenny. Emosyonal na sinabi ni Net, Jenny, marahil ito na ang ating huling pagkikita. Ingatan mo ang iyong sarili. Paalam. Nais ni Jenny na pigilan siya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Napagtanto niya ang mapait na katotohanan. Napakalawak ng agwat sa pagitan nila. Anak si Net ng mayamang pamilya, samantalang siya'y mahirap. Inisip ni Jenny na kung mabuo ang kanilang relasyon, siya ang magdurusa sa pangungutya at kahihiyan ng lipunan. Kaya't pinigilan niya ang lahat ng damdamin at hinayaang umalis si Net magpakailanman sa kanyang harapan. Naiwan, pinatatag ni Jenny ang kanyang puso at nangakong ilalaan ang sarili sa kanyang karera. Ipinangako niyang, gaya ng kanyang hamon kay Megan noon, patutunayan niya ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng kanyang trabaho at paiiyakin pa lalo ang naiinggit na si Megan. Sa panahong iyon, lubos na naunawaan ni Jenny ang lalim ng bawal na relasyon ni Nadara at Freddy. Isang mabuting kaibigan ang nagpayong kailangan niyang ipaalam agad kay Coach Bana. Kung hindi ay mananatiling bulag si Bana sa pagtataksil. Walang pag-aatubili, nagtungo si Jenny kay Coach Bana at iniulat na madalas niyang nakikitang magkasama nang malapit sina Freddy at Dara sa mga opisina o tagong silid. Kaya't kinakailangan ang mahigpit na pagbabantay. Nabuksan ang mga mata ni Bana sa babala ni Jenny. Hinawakan niya ang mga kamay ni na Minji at Jenny at nanginginig na sinabi, Minji, Jenny, lubos akong umaasa sa inyong tulong. Nang magtanong si Minji kung anong tulong ang kailangan, iniabot ni Bana ang kanyang personal na numero at lahat ng detalye ng kontak. Hiniling niyang bantayan nila ng tuloy-tuloy ang bawat kilos ni na Freddy at Dara at sa sandaling may kahina-hinalang aktibidad, agad siyang tawagan. Kaya't nagpa siya sina Coach Bana, Minji, at Jenny na magsama-sama sa mahigpit na pagbabantay kina Freddy at Dara. Ang kanilang layunin ay mahuli ang mga salarin sa akto na buong puso ring ninanais ni Minji upang tuluyang mapunit ang maskara ni Dara sa harap ng lahat at mapatunayan ang lalim ng kanyang kasamaan.
Nagsimula ang tatlo ng pagbabantay mula sa iba't ibang posisyon. Dahil abala si Jenny sa kanyang mga pagtatanghal sa pagkanta at pagsayaw, doon madalas nakikita sina Predi at Dara. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pamamaalam ni Net, panata ni Jenny, pagtitiwala ni Coach Bana, at plano ng pagbabantay. Pinagdurugtong ang mga tema ng sakripisyo, pagtataksil at determinasyon. Isang araw, napansin ni Minji na palihim na lumabas si Freddy upang tawagan si Dara. Ilang sandali lang, sumunod din si Dara. Habang nasa gitna ng performance si Jenny, agad na tumawag si Minji kay Coach Bana at sinabing, "Coach Bana, dali ka rito. Lumabas ang iyong asawa at sinundan siya ni Dara." Sa sandaling iyon, malapit nang matapos ang pagtatanghal ni Jenny. Bagamat mahirap iwan si Jenny, matalino niyang idinahilan na pupunta siya sa restroom. Inutusan ni Coach Bana sina Minji at Jenny na ihanda ang kanilang mga phone camera upang malinaw na makuhanan ng video ang bawal na gawain bilang hindi matatawarang ebidensya. Dahil sa tiyak na impormasyon ni Minji tungkol sa silid, dumiretso si Coach Bana sa lihim na chamber ng opisina ng kanyang asawa. Sina Freddy at Dara, bulag sa sobrang kumpiyansa, ay lubos na nakalubog sa kanilang bawal na pagnanasa. Sa rurok ng sandali, biglang kumatok ng malakas si Coach Bana at sumugod sa loob. Nang makita ang kanyang asawa na yakap si Dara sa kompromisong posisyon, nag-alab ang kanyang galit na parang bagyong sumabog. Walang pag-aatubili, sinimulan niyang paulit-ulit na hampasin ang mukha ni Dara gamit ang kanyang mabigat na bag. Habang inaatake, sumigaw siya na wala ng hiya si Dara. Sa kawalan ng ibang lalaki, ninakaw pa niya ang asawa ng sariling kaibigan. Nakatayo sina Minji at Jenny sa pintuan, malinaw na kinukunan ng video ang buong eksena. Nanigas si Freddy sa takot at hindi makapaniwala na lilitaw ang kanyang legal na asawa roon. Walang awang ipinagpatuloy ni Coach Bana ang kanyang galit. Mahigpit niyang sinunggaban ang buhok ni Dara, ibinagsak siya mula sa mesa patungo sa sahig, at patuloy na binugbog ng walang habag. Ang nasaksihang pagbagsak ni Dara ay nagpatunay na matapos ang mga taon ng pagsira ng tahanan ng iba at pamumuhay sa kasinungalingan, dumating na ang nararapat na ganti. Nahuli na siya ng kanyang sariling mga gawa. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagbabantay ni Minji, galit ni Coach Bana, ebidensya ni Jenny, at pagbagsak ni Dara. Pinagdurugtong ang pagtataksil, pagbubunyag, at karmik na hustisya sa isang dramatikong rurok. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel